This portion is brought to you by benzoic acid plus salicylic acid, Fungisol. Kate-kate sa balat? Baka funja yan! I-Fungisol mo! Dear Papa Dudut, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hello, check. Magandang araw po sa inyo, Papa Dudut. Itago mo na lamang ako sa pangalang Ann. Nanggaling ako sa probinsya ng Catanduanes, Pampito sa aming 8 magkakapatid. Alam mo naman sa probinsya namin, Papa Dudut, napakadalas ng malalakas na bagyo. Minsan sa isang taon ay tila gustong tapusin ang kalikasan ng aming maliit na baryo sa isang napakalakas na bagyo. Tuluyang nawasak ang aming bahay na nakatayo mismo sa tabi ng bahay ng aking lola sa tatay. Dahil wala na kaming matuluyan at salat kami sa pera ay gumawa ng paraan si Papa. Ginawa niyang duplex ang lumang bahay ni Lola. Hinati niya ito sa 2 gamit ang manipis na pader na gawa sa lumang tabla ng kahoy. Sa kabilang panig ay nakatira sina Lola at sa kabilang bahagi naman kaming pamilya. Isa lang ang banyo namin na nasa likod ng bahay at bagamat may kanya-kanya kaming kusina. Napakaliit at napakasikip ng aming bahay kumpara sa kamila. Mula pa noong bata kami ay laging pinapaalala sa amin ni Lola na bukas ang kanyang third eye at palagi niyang sinasabi ang isang bagay na nagpapatayo sa aming mga balahibo. Ang lupa kung saan nakatayo ang bahay na ito ay hindi para sa atin. Ito ay daan ng mga hindi nakikita, mga engkanto at ligaw na kaluluwa. 16 na taong gulang ako noong 2006 nang magsimula ang mga kaganapang nag-iwan ng malalim na sugat at hilakbot sa aking buhay, Papa Dudut. May isang mayaman at kilalang politiko sa aming probinsya na may malaking bahay bakasyunan sa tuktok ng Borol na hindi kalayuan sa amin. Dahil malapit kami sa lugar na yon at mapagkakatiwalaan, kinuha ni Kapitan ang pamilya namin bilang caretaker. Bawat gabi tuwing papatak ang 9:00, nag-iimpake sina Mama at Papa ng kanilang mga gamit, kumot, unan at flashlight para doon matulog at magbantay. Naiwan kami sa bahay, ako, ang ate ko at ang 3 naming mas batang kapatid. Dahil mahina ang agas ng tubig sa amin tuwing tanghali ay biniliin sa amin ni Mama ang isang mahalagang gawain. Ang mag-igib ng tubig tuwing 2:00 ng madaling araw. Sa oras kasing yun ay malakas ang tulo ng gripo sa likod ng bahay. Para galingan namin ay binibigyan kami ni Mama ng tig sa 10 o tig na 20 piso. Napakadilim sa aming lugar. Wala kaming sariling linya ng kuryente, nakakabit lamang ang kuryente namin sa bahay ni Lola gamit ang isang mahabang extension cord. Kapag natutulog na sina Lola tuwing 10:00 ng gabi ay hinuhugot nila ang plug. Biglang lalagom ang kadiliman sa aming side ng duplex. Ang tanging liwanag na umaalalay sa amin ay ang aandap-andap na apoy ng aming lumang gasera. Isang gabi, humigit kumulang 2:00 ng madaling araw yon. Niyanig ng ate ko ang aming higaan. "Bangon na kayo, mag-iigib na tayo," mahinang bulong niya. Ayaw naming lumabas ng nag-iisa dahil napakadilim at nakakatakot sa likod ng bahay kung saan ay nakapwesto ang gripo. Kaya kailangang sabay-sabay kaming lahat. Nang hawakan ng ate ko ang siradura ng pintuan ng aming kusina at dahan-dahan itong binuksan. Bigla siyang napatras ng mabilis at napasigaw ng walang tunog at napahawak sa kanyang dibdib. Napatras din kaming 4 na nakasunod sa kanya. Sa siwang ng aming pader na gawa sa lumang tabla ay pumasok ang malamig at asul na liwanag ng buwan. At doon sa mismong pintuan na bahagyang nakabukas ay may nakatayong napakalaking tao. Hindi ito karaniwang tao, Papa Dudut, nakatayo ito ng matuwid, hindi gumagalaw at napakaitim. Wala itong mukha, ngunit
Damang-dama mo na nakatingin ito sa aming lahat. Ang init ng hangin sa loob ng bahay ay biglang napalitan ng isang napakalamig na amoy ng nabubulok na lupa at basang dahon. Nagsimulang umiyak ang dalawa kong mas batang kapatid. Niyakap ko sila, nagtatago sa likod ng ate ko habang ang aming mga dibdib ay parang sasabog sa bilis ng tibok ng aming mga puso. Pakiramdam ko ay mamamatay kami sa takot. Hindi kami makatakbo dahil nakaharang ang higanting anino sa tanging pinto papalabas. Subalit ang aking 13 taong gulang na kapatid na lalaki sa gitna ng matinding takot ay naglakas loob na kumuha ng posporo. Sa nanginginig niyang mga kamay, nakailang kaskas muna siya bago nagkaroon ng maliit na apoy. Sinindihan niya ang aming gasera, sa sandaling sumiklab ang orange na apoy ng gasera at kumalat ang liwanag. Sa silid ay naglaho ang maitim na figura, parang bula na nawala sa hangin. Hinihingal kaming lahat, lumabas ang aming mga hinga na parang usok dahil sa biglang paglamig ng paligid. Pilit kaming nililibang ng ate ko, wala yun, baka namamalik mata lamang tayo. Kagigising lang kasi natin, nakapikit pa ang mga mata natin. Ngunit alam naming lahat ang aming nakita at ang amoy ng nabubulok na lupa ay nananatiling nakalutang sa hangin hanggang sa sumikat ang araw. Pagkalipas ang ilang buwan, isa pang kakilakilabot na kaganapan ang nangyari sa aming pamilya. Ang aking batang kapatid na babae ay umakyat sa isang matayog na puno ng santol sa likod ng aming bahay upang manguha ng bunga. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay naputol ang pangarap niyang sanga. Mula sa taas ng higit 20 talampakan ay bumagsak siya diretso sa matigas at mabatong lupa. Nakarinig kami ng napakalakas na kalabog kasunod ng katahimikan. Nang puntahan namin siya, nakahiga siya doon, hindi humihinga, dilat ang mga mata ngunit walang malay at dumadaloy ang saganang dugo mula sa kanyang ilong at tenga. Sinugod siya sa pinakamalapit na ospital sa bayan. 3 araw siyang walang malay, kritikal ang sitwasyon at sinabi ng doktor na ihanda na namin ang aming mga sarili. Ngunit sa 3 araw ay bigla siyang nagkamalay at huminga ng malalim na tila galing sa ilalim ng tubig. Nang makauwi na siya sa bahay at medyo gumaling na ang kanyang mga sugat, ikinuwento niya sa amin ang nangyari habang siya ay walang malay. Nang mahulog ako, sabi niya sa nanginginig na boses, hindi ako nakaramdam ng sakit, bigla na lang akong naglakad sa isang napakahabang kalsada na napapalibutan ng makapal at kulay gray na usok. Napakalamig doon. Sa dulo ng kalsada may nakatayo na isang napakatandang babae na nakasuot ng maitim na damit. Hawak niya ang kamay ko at sinasama nga ako sa kadiliman. Pero bago kami makarating sa dulo, may humawak sa kabilang bahagi ng balikat ko. Isa pang matanda na may puting liwanag. Sinabi niya sa akin sa malalim na boses na bumalik ka pa. Hindi mo pa oras. Pagkasabi noon, bigla akong nahulog pabalik at nagising sa ospital. Dahil nga sa near-death experience na yun ay tila may nabuksan sa kanyang pagkatao. Nagbago ang kanyang mga mata. Naging balisa siya at palaging nakatingin sa mga sulok ng bahay na wala namang tao. Isang hapon habang nagtatahi ako ng damit sa aming papag, lumapit siya sa akin. Ang kanyang balat ay naputla at ang kanyang mga pupil ay nakatitig sa akin ng walang kakurap-kurap. Ate Ann, nakakita na po ako ng mga espiritu, bulong niya. Nairita ako at kinikilabutan. Nako, huwag mo akong lokohin, hindi nakakatuwa ang mga ganyang biro ha. Ate, totoo, sagot niya sa patag at walang emosyong boses. Nung naliligo tayo sa falls nung isang linggo kasama sina ate habang nagtatawanan kayo sa tubig, may nakita akong maliit na tao na maitim at may mahabang buhok. Nakaupo siya sa ibabaw ng malaking bato sa tabi mo. Naliligo rin at tumitingin pa nga sa iyo eh. Nang mapansin niyang nakatingin ako sa kanya, dahan-dahan siyang lumingon sa akin, ngumiti ng napakalapad hanggang sa mapunit ang mukha niya.
saka siya biglang naglaho. Naramdaman ko ang pagtaas ng lahat ng balahibo sa aking katawan. Ngunit pilit ko pa ring tinatanggi. Ewan ko sa iyo, nag-iimbento ka lang. Ngunit ang kasunod niyang sinabi, ang tuluyang nagpalamig ng aking dugo. Ate Ann, gabi-gabi tuwing tulog na kayong lahat, dumadalaw dito ang lola natin sa side ni mama. Yung namatay nung 1 taon, pumupunta siya sa tabi ng higaan natin. Ang aming higaan tuwing gabi, Papa Dudut, ay napaka-simpleng setup lamang. 2 malalaking banig ang itinatagpi namin sa sahig na gawa sa kawayan. Magkakatabi kaming 5 magkakapatid upang makatipid sa pwesto. Ang pagkakasunod-sunod namin sa higaan, ako ang nasa pinakadulo sa tabi ng pader na gawa sa tabla. Kasunod ko ang kapatid kong may third eye, pagkatapos ay ang aming ate at ang 2 naming mas batang kapatid. Nang marinig ko ang sinabi ng kapatid ko tungkol kay Lola ay pilit ko itong pinagkaila. Buhay pa si Lola sa tatay natin at yung Lola natin sa mama ay matagal nang patay at nakalibing na. Paano pupunta yun dito? Isang gabi kinuwento rin pala ito ng kapatid ko sa aming ate. Sinabi ng ate ko na isang gabi ay nagising siya dahil sa mahinang kaluskos sa dilim. Nang idilat niya ang kanyang mga mata sa gitna ng kadiliman ng silid ay nakita niya ang isang mamuti-muting figura ng isang matandang babae. Nakaupo ito sa mismong tabi ng higaan ko, sa mismong kinakaroonan ng ulo ko habang ako naman ay mahimbing na natutulog. Ayon sa ate ko ay dahan-dahan at napakabagal na hinahaplos ng malamig at nangingitim na kamay ni Lola ang aking buhok. Ang mukha ni Lola ay napakaputla. Nakatitig sa akin habang ang kanyang mga mata ay walang mabilis na galaw. Naipit ang hininga ng ate ko sa takot at hindi siya makagalaw hanggang sa dahan-dahang naglaho ang figura nang pumikit siya. Nang malaman ko ito ay lalo akong nagalit sa takot. Ayaw kong maniwala sa inyo. Pinagtutulungan niyo lang ako para takutin. Tumingin sa akin ang kapatid kong may third eye gamit ang malalim niyang mga mata. Ayaw mong maniwala? Sige, kapag dumating siya ulit ngayong gabi, gigisingin kita ha, para makita mo rin siya. Dumating ang gabi. Pagkatapos patayin ang gasera na balot ng siksik na kadiliman ng aming kwarto. Ang tanging naririnig ay ang huni ng mga kuliglig sa labas at ang hangin na pumapasok sa aming siwang ng bahay. Lumipat ako ng kaunti sa gitna dahil sa matinding kaba, ngunit nanatili pa rin ako sa gilid. Nasa gitna ako ng mababaw na pagtulog mga 3:00 ng madaling araw nang biglang may humawak sa aking balikat, isang napakagaspang at nanginginig pa na kamay. Niyugyug ako ng malakas ng kapatid ko, Ann, andyan na siya. Nandyan na naman siya sa tabi mo, bulong ng kapatid ko sa boses na puno ng panginginig. Napaigtad ako sa matinding sindak. Hindi ko nagawang idilat ang aking mga mata sa sobrang takot. Sinuksok ko ang aking ulo sa ilalim ng makapal na kumot at pilit kong tinakpan ng aking 2 kamay ang aking mga tenga. Ngunit walang silbi ang pagtakip sa tenga. Mula sa ilalim ng sahig na kawayan at tila nanggagaling sa pinakailalim ng basang lupa sa ilalim ng aming bahay ay may isang boses na nagsimulang magsalita. Ito ay boses ng isang matandang babae, basag paos at parang nahihirapang huminga, na may kasamang tunog ng lumalabas na likido sa lalamunan. Tinatawag nito ang pangalan ng kapatid ko. Ang boses ay hindi galing sa hangin, ito ay dumadaloy mula sa sahig. Umaakyat sa aking katawan at dumidiretso sa loob ng aking tenga. Ang kwarto ay biglang napuno ng isang napakatinding lamig. Lamig na hindi nanggagaling sa hangin kundi sa kamatayan. Ang amoy ng bulaklak ng patay at ang amoy ng formalin ay biglang sumilid sa ilalim ng aking kumot. Nagsimula akong umiyak ng walang tunog, nanginginig ang buo kong katawan, ang aking mga ngipin ay nagtatagisan sa matinding takot.
Hindi ako makahinga at pakiramdam ko ay may nakatayo na sa ibabaw ng aking kumot, nakatitig sa aking nakabaluktot na katawan. Naramdaman ng kapatid ko ang aking matinding paghihirap, niyakap niya ako ng mahigpit mula sa likod sa ilalim ng kumot. Naririnig ko ang kapatid ko na nagsalita sa dilim, ang kanyang boses ay matatag ngunit nanginginig. "Lola, umalis ka na po, natatakot na po si Ate Ann. Umalis ka na po, pakiusap." Pagkasabi niya noon ay nagkaroon ng isang napakalakas na kaluskos sa ilalim ng sahig, na parang may isang mabigat na bagay na kinaladkad sa lupa palayo sa aming bahay, Papa Dudut. Pagkatapos noon ay dahan-dahang nawalang malamig na hangin at ang amoy ng kemikal na parang formalin. Mula sa araw na yon, naniwala ako sa aking kapatid at nakiusap ako sa kanya na kailanman ay huwag na niyang ikukwento sa akin kung ano man ang nakikita ng kanyang mga mata. Pagkalipas ng ilang taon, namatay ang aming lola sa tatay. Pagkatapos ng libing ay nagpasya ang aming tita na kapatid ni Papa na tumira muna sa kabilang bahagi ng duplex, kasama ang kanyang mga anak upang samahan ang aming lola at para na rin doon mag-aral ang mga bata. Ang tito ko naman na nasa Maynila ang nagpapadala ng pera para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Taong 2012 nang humagupit ang napakalakas na bagyo sa Catanduanes. Signal number 2, signal number 3, ang hangin ay umuungal na parang galit na halimaw. Ang mga bubong na yero ay naglalatagitan at ang mga puno ng niyog sa paligid ay halos lumapat na sa lupa sa lakas ng hampas ng hangin at ulan ng signal number 3. Madaling araw noon, tulog na tulog kaming pamilya sa aming bahagi ng duplex. Hindi namin namalaya na ang tubig baha ay nagiging mabilis na ang pagtaas at ang pundasyon ng aming bahay na ilang beses nang nabagyo at bulok na. Ang mga haligi ay nag-uumpisa ng pumagaspas at gumalaw. Nagawa ng aming mga kapitbahay at ng pamilya ng tita ko na mag-evacuate papunta sa mas matitibay na bahay na gawa sa semento sa baryo. Ngunit kami, dahil natutulog kami ng mahimbing sa gitna ng ingay ng bagyo, ay naiwan. Nagising si Papa dahil sa tunog ng napupunit na yero. Nang tumingin siya sa labas ay nakita niyang napakalakas na ng bagyo at delikado ng magiba ang bahay. Nang tumingin si Papa sa siwang ng pader na tabla na naghahati sa duplex namin at sa bahay ni Lola ay nagtaka siya. May nakasinding gasera sa kabilang side. Ang liwanag ng gasera ay napakalinaw, kumikislap at kumakalat sa buong silid ni Tita. Ngunit ang pinaka nakapagtataka, Papa Dudut, sa kabila ng napakalakas na hangin na pumasok sa mga siwang ng bahay, hangin na kayang pumatay ng anumang apoy. Ang apoy ng gasera sa kabilang bahagi ay napakatahimik. Hindi ito gumagalaw at hindi ito sumasayaw, nakatayo ito ng matuwid at napakaliwanag na tila ba walang bagyo sa paligid nito. Naisip ni Papa na nandun pa sina Tita at Lola at natatakot lumabas. Kinalampag ni Papa ng malakas ang pader na tabla gamit ang kanyang palad. "Ate, umalis na tayo. Napakalakas na ng bagyo. Lumikas na tayo papunta sa evacuation center. Baka magiba itong bahay." Sigaw ni Papa sa gitna ng ingay ng hangin. Walang sumagot. Sumigaw muli si Papa, "Ate, lalabas na kami. Sumunod na kayo. Babalik ako para tulungan kayo." Sa mismong sandali na matapos magsalita si Papa, ang ilaw ng gasera sa kabilang side ay biglang namatay. Hindi ito namatay dahil sa hangin, malinaw sa aming mga mata. Ang apoy ay parang sinakmal ng kadiliman, parang may isang napakalaking muka ang umihip dito mula sa malapit. Kinalimutan muna yon ni Papa dahil kailangan naming iligtas ang aming mga sarili. Nagmamadali kaming kumuha ng mga importanteng gamit at sa gitna ng hagupit ng ulan at hangin, tumakbo kami patungo sa evacuation center sa baryo. Nang makarating kami sa evacuation center, na basang-basa at nanginginig sa lamig. Laking gulat namin nang makita namin sina Tita, Lola at ang aking mga pinsan na nakaupo na roon, nakabalot sa mga kumot at umiinom ng mainit na kape.
Lumapit si Papa sa kanila, bakas ang pagtataka sa kanyang muka. Ate, kanina pa kayo rito? Akala ko ba'y nandun kayo sa bahay? Tumingin si tita kay Papa na nagtataka din. Bago pa magdilim, umalis na kami. Mahirap kasing lumikas kapag gabi na at walang lalaki rito para tumulong sa amin. Bakit? Akala nyo ba ay nandun pa kami? Sinabi ni Papa ang nakita namin. Bakit may nakasinding gasera sa bahay ninyo kanina lang? Kinalampag ko pa ang pader at sumigaw ako. Tapos ay may umihip sa gasera nang sabihin kong aalis na kami. Biglang natahimik ang buong evacuation center. Napa-sign of the cross ang tita ko at ang kanyang mga anak. Naging maputla ang mukha ni Lola. Dahan-dahang nagsalita si Lola, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at lungkot. Hindi kami yon. Flashlight lang ang dala namin nang umalis kami dahil napakahirap magpaningas ng gasera sa hangin. Si lolo nyo yon, ang espiritu ng lolo ninyo ang nakaupo doon sa dilim. Nagtititig sa gasera at binabantayan ang bahay habang binabagyo. Hindi nagtagal, pagkatapos ng pangyayaring yon ay dumating na rin ang oras ng aming lola na matay siya sa matanda na edad niya. Ikinuwento muli ng aking kapatid na may third eye ang isang kaganapan na naganap noong burol ni Lola habang ang lola ng tao habang ang lahat ng tao ay nakapaligid sa kabaong at umiiyak. Ang kapatid ko ay nakatayo sa isang sulok ng silid. Aniyay nakita niya ang espiritu ni Lola, nakatayo ito sa mismong tabi ng kanyang sariling kabaong. Nakadungaw at nakatitig sa kanyang sariling bangkay na nasa loob ng salamin. Kita sa mga mata ng espiritu ni Lola ang napakalalim na lungkot. Nang dahan-dahang lumingon ang espiritu ni Lola sa kinakaroonan ng aking kapatid, nagtama ang kanilang mga mata. Ngumiti si Lola, isang matamis ngunit nakakakilabot na ngiti. At isang pikit ng mata ng aking kapatid ay tuluyan na itong naglaho sa hangin. Dahil namatay na si Lola ay nagpasya na rin ang aming tita na bumalik na sa Maynila kasama ang kanyang mga anak. Lumapit na kami sa mismong bahay ni Lola upang doon na tumira. Ang lumang side ng bahay namin na ginawang dating duplex ay ginawa na lamang ni Papa na bodega ng mga kagamitan at kulungan ng ilang mga alaga. Sa panahong ito nasanay na kami sa mga kakaibang tunog, mga yabag sa madaling araw, mga pintong nagbubukas kahit na walang hangin at mga kaluskos sa kisame. Hindi na lang namin pinapansin, ngunit may isang gabi na hindi namin makakalimutan. May mga alagang manok si Papa sa tabi ng bodega at may isa ring alagang unggoy na nakatali sa isang poste sa loob mismo ng lumang bodega. Isang hating gabi, humigit kumulang 2:00 ng madaling araw, nagkaroon ng napakatinding kaguluhan sa bodega. Ang mga manok ay tila nagkakagulo, nagliliparan at nag-iingay na parang may pumapatay sa kanila. Ang alagang unggoy naman ay nagwawala at nagtititili sa matinding takot at hawak-hawak ng mahigpit ang kanyang kadena. Inisip ni Papa na baka may nagnanakaw sa kanyang mga manok. Magdala ka ng flashlight, bulong ni Papa sa kapatid kong lalaki. Huwag kayong mag-iilaw hanggat di tayo nakakalapit. Uhulihin natin kung sino man ang nagnanakaw ng manok. Umikot si Papa sa kabilang pinto ng bodega habang ang kapatid ko naman ay pumasok sa pangunahing pinto upang salubungin ang nagnanakaw at ipitin ito sa gitna. Napakadilim sa loob ng bodega, ang amoy ng feeds ng manok at amoy ng lumang kahoy ay nakakapasok sa ilong. Dahan-dahang naglakad ang kapatid ko sa dilim, naririnig ang hinges ng pintuan na gumagalaw. Nang makarating sila sa gitna kung saan naroon ang mga kulungan, sabay na binuksan ni Papa at ng kapatid ko ang kanilang mga malalakas na flashlight. Ang naitapat na ilaw ng flashlight ng kapatid ko ay hindi sa isang magnanakaw na tao. Nakatayo sa gitna ng bodega ang isang napakataas at napakaitim na nilalang. Ang balat nito ay parang sunog na kahoy. At ang dalawa nitong mga mata ay hindi tulad ng isang tao, ito ay nagliliyab sa pula. Parang dalawang nagbabagang uling sa gitna ng kadiliman. Nakatitig ito ng diretsyo sa kapatid ko. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang kapatid ko ay naging parang estatwa na.
Hindi siya makahinga, hindi siya makasigaw at ang kanyang buong katawan ay tuluyang naparalisa sa matinding pagkatakot. Ang hangin sa kanyang lalamunan ay naipit. Dumating si Papa mula sa likod at nang makita ang nilalang, mabilis niyang itinapik ng malakas ang balikat ng kapatid ko. Sa pagtapik na yon ay tila naputol ang sumpa na ibalik ang kontrol ng kapatid ko sa kanyang katawan at napasinghap siya ng malakas. Mabilis na pinatay ng nilalang ang sarili nitong forma at naglaho sa dilim, ngunit ang amoy ng kanyang katawan at sunog na bulok ay naiwan sa bodega. Maligno yon, bulong ni Papa habang nanginginig din ang kanyang mga kamay. Iyon ang dahilan kung bakit nagkakagulo ang mga hayop. Mula ng gabing yon, inutusan kami ni Papa na maglagay ng permanenteng ilaw sa bodega upang hindi na muling bumalik ang maitim na nilalang na yon. At noong taong 2016 dumating ang isa sa mga pinakamasakit at pinakanakakatakot na kabanata sa aming buhay. Inatake sa puso ang aming papa at bigla siyang namatay. Sa panahong yon, halos lahat ng aking mga kapatid ay nasa Maynila na at nagtatrabaho. Ako naman ay nasa Virac, Catanduanes nagtatrabaho sa isang pribadong kumpanya. Si Mama lang at si Papa ang nasa bahay sa baryo. Nakatanggap ako ng tawag mula sa isang kamag-anak, "An, umuwi ka muna rito sa bahay ngayon din. Kailangan ka rito." Nagtaka ako at nagtanong kung bakit, ngunit ayaw nilang sabihin sa telepono. Natatakot sila na baka mag-hysterical ako at maaksidente habang bumabiyahe galing sa trabaho. Gabi na nang makarating ako sa aming baryo, pagpasok ko sa aming bakuran ay nabalot ng dilim ang buong lugar. May matinding brownout sa buong bayan dahil sa nasirang linya ng kuryente. Ang tanging liwanag lamang na lumalabas sa pinto ng aming bahay ay ang aandap-andap na apoy ng gasera. Pumasok ako sa bahay, doon ko natuklasan ang katotohanan. Nakahiga si Papa sa mesa sa gitna ng sala at wala na siyang buhay. Dahil brown out at walang kuryente sa buong bayan ay hindi pa maimbalsamo ang bangkay ni Papa. Sinabi ng funeral parlor na kailangan maghintay ng 24 oras o hanggang sa bumalik ang kuryente. Dahil dito kami lang ni Mama ang nagbabantay sa bangkay ni Papa sa gitna ng kadiliman, gamit lang ang iisang gasera. Dahil nga sa matinding dalamhati at hindi makapaniwala, palagi kong nilalapitan ang bangkay ni Papa, hinahawakan ang kanyang mga paa at kamay at chinecheck ko kung malambot pa siya na tila umaasang magigising pa siya. Ngunit habang lumilipas sa mga oras sa madaling araw ay nararamdaman ko ang pagbabago. Ang kanyang balat ay naging napakalamig na. Lamig ng yelo. Ang kanyang mga binti ay naging kasing tigas ng kahoy at napansin ko rin na ang kanyang tiyan ay dahan-dahang lumalaki at lumulutang. Sa matinding hilakbot at lungkot ay hindi ko na ulit hinawakan ang kanyang bangkay. Mga alas 5 na ng umaga o alas 2 ng madaling araw noon. Nakatayo ako sa tabi ng nakabukas naming pintuan, nakabukas ang pinto, baka sakaling may mga kapitbahay na gustong makiramay kahit madaling araw na. Habang nakatitig ako sa kadiliman ng aming bakuran ay may napansin po ako. Sa gitna ng kadiliman ng mga puno ng nyog, may isang puting liwanag na nakatayo. Hindi ito liwanag ng flashlight dahil ang flashlight ay may liwanag na hugis cone o bilog na tumatama sa lupa. Hindi rin ito liwanag ng poste dahil brown out, ang liwanag na ito ay hugis ng tao. Isang maningning kulay abong puting figura na walang malinaw na muka. Nakatayo lang sa gitna ng dilim at nakatitig sa pinto ng aming bahay. Nakatayo ito doon ng ilang minuto, hindi gumagalaw at hindi humihinga. Naramdaman ko ang kanyang pagtayo. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Hinawakan ko ang hawakan nito at sinarado ko ang pinto at nilagay ang trangka. Nagtaka si Mama na nakaupo sa tabi ng gasera. "An, bakit mo sinarado ang pinto?" Ipinagkaila ko ang aking nakita para hindi matakot si Mama. Mama, wala naman na sigurong pupunta rito para makipaglamay ngayong oras na ito. Bukas na lang po natin buksan kapag may araw na." Ngunit pagkalipas ng eksaktong 1 oras, mag-aalas 3 na yata ng madaling araw, biglang may kumatok ng malakas sa aming pintuan. Napaigtad kami ni Mama. Nagkatingin ang kaming dalawa sa gitna ng liwanag ng gasera at walang nagsasalita.
Dahan-dahan akong lumapit sa pinto at nagtanong ng sino yan. Isang boses ng lalaki ang sumagot mula sa labas, boses ng aming kamag-anak na nakatira sa kabilang kalsada. Naku to. Pagbuksan mo ako. Binuksan ko ang pintuan, pumasok ang aming kamag-anak na hingal, pawisan kahit malamig ang gabi at napakaputla ng mukha niya. Bakit ka napasugod dito ng madaling araw? Tanong ni Mama. Tumingin ang kamag-anak namin sa bangkay ni Papa na nakahiga sa mesa, saka tumingin sa amin. Hindi ako makatulog sa bahay Pabulong na sabi ng kamag-anak namin, ang boses ay nanginginig. Kanina pa akong ginigising ni Insan. Nararamdaman kong kamay niya na kumakalabit sa balikat ko habang nakahiga ako sa kama. Naririnig ko ang boses niya sa tenga ko. Sinasabi niya na puntahan ko siya rito. Puntahan kayo. Samahan kayo dahil natatakot kayo ni Ann na dalawa lang kayo rito sa dilim. Naiyak si Mama sa narinig. Ang kamag-anak naming yon ay nanatili sa aming bahay at sumama sa aming magbantay hanggang sumikat ang araw. Pagkalipas ng 2 araw, nagsipagdatingan na ang lahat ng aking mga kapatid at mga kamag-anak galing sa Maynila. Pagkalipas ng 2 linggo ng pagdadalamhati, nailibing na rin namin si Papa sa sementeryo sa bayan. Pagkalipas ng ilang taon mula nang mawala si Papa at Lola, nagtulong-tulong kaming magkakapatid na ipaayos ang lumang bahay. Ang lumang duplex at bodega na gawa sa kahoy at kawayan ay tuluyan na naming giniba. Nagpatayo kami ng isang magandang 2 palapag na bahay na gawa sa semento. Sa ngayon ay ginagawa na lamang itong vacation house ng aming pamilya kapag umuuwi kami mula sa Maynila at Virac tuwing mahal na araw o Pasko. Maganda na ang bahay, Papa Dudut, may maliwanag na kuryente, matitibay na pader at magagandang kwarto. Ngunit kahit ano pang ganda ng bahay na yon, ngayon tuwing gabi kapag patay na ang ilaw at tumatahimik na ang paligid ay mararamdaman mo pa rin ang kakaibang lamig na bumabalot sa hangin. Alam naming magkakapatid na sa ilalim ng sementadong sahig na yon nakatago pa rin ang mga lumang alaala ng aming kabataan at ang mga hindi nakikitang nilalaang na kailanman ay hindi umaalis sa aming lupa. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pagbasa at sa pagbibigay ng oras sa aking karanasan. Naway pagpalaing ka ng Panginoon at ang iyong programa. Lubos na gumagalang, Ann. Sa kabila ng mga kilabot at hindi may paliwanag na karanasang bumalot sa kanilang tahanan, ipinapakita ng kwento ni Ann, mga kaistorya, na ang tunay na lakas ng pamilya ay lumilitaw sa gitna ng pinakamadilim na kadiliman. Pinakamalalim na kadiliman. Kaya naman mahalagang patuloy niyang pangalagaan ang matatag na samahan nilang magkakapatid. Huwag hayaang pagharian ng takot ang mga alaala ng lumang bayan at laging mag-iwan ng panalangin at respeto para sa mga yumao at mga hiwaga ng mundong hindi natin ganap na nauunawaan. Maraming ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo.
Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayong araw? Pwede kayong mag-post ng inyong mga komento at huwag din kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po.